Kalalabas lang ng spoilers para sa Hunter x Hunter Chapter 416 and literally, dito na magaganap ang pagharap, ang laban sa gitna ng pinakamalalakas na higher ranking princess. Itong si Prince Benjamin kontra kay Prince Camilla at kontra kay Prince Serednik. Dito din natin makikita kung gaano katapang si Serednik na binabalak niyang labanan sila Benjamin, ang mga soldiers nito nang walang kahit na anong namamaster na Nen ability at may dala-dala lang na isang handgun. Na by the end of this chapter magugulat kayo sa turn of events dahil aakalain nyo okay na laban pero nagsisimula pa lang talaga to. Pero dito din natin makikita kung paano i-activate ni Camilla ang kanilang curse mula sa Untouchables para mamatay nga itong si Benjamin. At ang counter din ni Benjamin para kay Camilla. Also, dito nga guys ay makakaisip din si Benjamin ng paraan para pigilan ang napakadayang Nen ability nitong si Camilla na nag-activate after ng death niya. Ang napaka-OP na pusa na humihigop ng life energy ng target nito. Dito rin natin guys makikita kung anong kakaibang binabalak ni Benjamin para kay Kurapika. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa Hunter x Hunter Chapter 416. Kaya naman, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naring nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Promulgation. At dito guys, after nga ipatupad ang special martial law sa loob ng Black Whale, nagkakagulo ng lahat. Hindi lamang mga prince, maging ang mga civilians, maging ang mga mafia. Ayon din dito guys ang kahit na sino nakikilos bilang threat kay Benjamin at sa Royal Army, pwede nilang patayin ng walang kahit na anong rason. Basta kumontra lang sila, basta hindi lang sila sumunod sa mga bodyguards nitong si Benjamin, may authority sila na i-execute ang individual na yon on the spot. Literal na absolute authority. Pero tulad na nga guys ng inaasahan natin, tulad ng nakita natin sa previous chapter, may natitira na lamang na 12 hours itong si Prince Benjamin. And actually, 10 hours nga lang magagamit niya para gumalaw. Dahil after ng 10 hours na yon, ang natitirang 2 hours ay mauubos na sa pagiging comatose niya at hindi na siya makakagalaw hanggang sa mamatay na siya tulad ng nangyari sa katawan nitong si Hulkenberg. Kaya ngayon, although naipatupad ng special martial law, may dalawang tina-target na specific na prince itong si Benjamin. Ang second prince na si Camilla at ang fourth prince na si Serednik na pinakakinaiinisan niya. Inuna niya na ditong i-raid ang room nitong si Prince Camilla. Immediately after entering, inapprehend niya ito, inalis niya ang mga bodyguards at mga maids nito habang inaamin at sinasabi na alam niya kung paano nag-work ang Nen ability ni Camilla. Na alam niya na hindi nila ito pwedeng patayin. Oo, i-restrain nila ito, pero hindi nila ito papatayin dahil mag-activate niya ang post-mortem Nen nito. Mamamatay sila, mabubuhay si Camilla. Therefore, may naisip na paraan itong si Benjamin. At yun ay ang gutumin nitong si Camilla. Hayaan itong mamatay naturally. Therefore, walang pumatay sa kanya, namatay siya nang walang kahit na sinong killer. Hindi gagana ang Nen ability niya at hindi na siya magre-resurrect. Pero pumasok dito guys ang isa sa mga bodyguards, ang literal na parabang mga assassin nitong si Camilla, ang Untouchables. At alam niyo naman kung paano nagwo-work ang kanilang abilities? Nagwo-work ito bilang post-mortem curse na after nilang magpakamatay, magagawa nilang i-curse ang kanilang target at after nun, mamamatay din ang kanilang target sa loob ng time span na kinakailangan. Para itong isang weaker version ng curse na inilagay ni Beyond sa kanyang mga anak. At dito nga guys, after mamatay ng isa sa mga bodyguards nitong si Camilla, immediately after, gumana ang curse. Biglang parang humalo yun sa katawan nitong si Benjamin. Pwede natin i-consider na parang symbolism or parang ang nagsisignify na naka-curse na itong si Benjamin ay ang mata niya na parang nagkaroon ng Sharingan. Naging 3 pupils niya na parang hindi naman ito buff actually. Kung hindi, parang negative effect pa nga ito na nangangahulugan na sa loob ng isang short duration of time, mamamatay din siya. Pero napaisip dito si Camilla, kung totoong gumana ang curse, bakit hindi kinakabahan nitong si Benjamin? Bakit hindi siya natatakot? Na para bang alam niya na at some point mamamatay din talaga siya? Dahil hindi pa alam ni Camilla na tinalaban na na-infect na itong si Prince Benjamin ng TSK-17.
But then it was also revealed here guys na actually hindi din yung problema para kay Camila. After figuring out na ganito gumana ang kanyang Nen ability, nag-training na siya ng kanyang hibernation mode, ng hibernation state. Therefore, kahit hindi siya kumain ng napakahabang panahon, kahit ilang buwan, kahit ilang araw, hindi siya mamamatay. Ibig sabihin kahit gutumin nila si Camila, hindi ito mamamatay. At mauuna pang mamatay si Benjamin dahil sa curse or sa poison na nasa katawan niya ngayon. Napakalupit ng ginawang preparation dito ni Camila, as if planadong-planado niya talaga na magiging invincible siya sa Succession War. Not unless may ability dito na kayang kumounter sa kanyang Nen ability. Not to mention nga guys, hindi pa dito na may mention kung anong ability ng kanyang Sacred Nen Beast or ng Guardian Nen Beast. Literal na Nen ability pa lang ni Camila ang nire-reveal niya dito. Pero ang sagot dito ni Benjamin, mas nakakakilabot, mas napakalupit, mas napakatalino at pinag-isipan. Ayon dito kay Benjamin, kung ganun nga daw na naka-curse na siya or na-poison na nga siya, na at some point, may konting lifespan na lang siya na natitira at mamamatay na rin siya, paano kung patayin niya si Camila? Mangangahulugan ba yun na after niyang patayin si Camila, konting lifespan or life energy lang din ang makukuha ni Camila sa kanya? Then immediately after that, konting oras lang, susunod din si Camila sa kanya. Or what if, hindi niya patayin agad si Camila? Lasunin niya ito, na after niyang mamatay, sakalang magkikick in ang lason at doon mamamatay si Camila. Anong hihigupin ng pusa niya or ng Nen Beast niya na life energy para mag-resurrect? Mangangahulugan lang yun na mamamatay si Camila, mamamatay si Benjamin. At dito pinangilabutan si Camila. Hindi niya alam kung paano magre-react. Pero since may pangalawang target pa nga dito si Benjamin guys at nagra-run out na siya ng time, iniwan niya na si Camila. Hinayaan niya na kanyang mga bodyguards na mag-handle dito, dumala dito papunta sa room 1001 habang nagpo-proceed na sila papunta kay Prince Serednik. On the other hand naman, makakarating tayo sa room, sa quarters ng 4th Prince na si Serednik. And currently, since na-warning na si Teta, out of commission na siya para magturo dito kay Prince Serednik, si Salkov nang nagtuturo dito ngayon. Pero kapareho ng reaksyon ni Teta dito kay Serednik, gulat na gulat, takot na takot, at pinangingilabutan nitong si Salkov. Sobrang bilis daw matuto at mamaster nitong si Serednik ang paggamit ng Zetsu. Hindi lang yun, napansin niya din na sobrang tindi ng focus and concentration nito. Ayon dito kay Salkov, pwede niya nang patayin itong si Serednik right there and then. Pero hindi niya yun magawa dahil naiisip niya na kung hindi niya yung nagawa ni Teta habang nakaganto itong si Serednik, possibly nag-activate ang Nen ability nitong si Serednik kapag nasa loob siya ng Zetsu state. At on point, tama nga yun. Dahil na-announce na nga dito guys ang tungkol sa pagpapatupad ng special martial law, meron palang binabalak itong si Serednik. Pepekein ni Serednik ang kanyang pagkamatay. And although medyo mahaba ang conversation, basically ganito lang ang plano nila. After daw mamatay nitong si Serednik, hayaan lang niya ang corpse, ilagay niya sa loob ng coffin or sa loob ng kabaong at wag niya na itong bubuksan magpakailanman para masigurado na walang makakakita ng kanyang bangkay. Pangalawa, kapag may nag-interview sa kanya ng kung paano nag-work ang Nen ability ni Serednik, wag niya itong sasabihin sa kahit na kanino. Wag din siyang magbibigay ng kahit na anong hints, details tungkol dito sa pag-enter niya ng Zetsu state. Pero pagdating sa pagkamatay niya, sa details ng pumatay sa kanya kung paano siya namatay, pwede niyong i-share sa kahit na sino. Na para bang binabalak niya dito na magtago, na ipagpatuloy ang kanyang mga plano habang hinahayaan ng iba pang mga contestant, ang iba pang mga participants na patay na talaga siya. Ang malupit pa niyan guys, binabalak niyang harapin sila Benjamin at ang mga bodyguards nito nang naka-enter ng Zetsu state at nanghihiram lamang ng isang handgun, ng isang pistol, ng isang baril mula dito kay Salkov. As if confident siya na kaya niyang pagpapatayin ng mga yon na ang gamit-gamit lang ay isang normal, conventional weapon. Pero dito guys, bago mag-proceed sa panel ng pag-barge in or pag-raid nila Benjamin sa loob ng quarters nila Serednik, makikita muna natin na in-raid ng ilang mga bodyguards din ang loob naman ng room 1014, ang quarters nila Kurapika. And ang malupit din dyan, hindi pala nila dito binabalak na i-detain talaga itong sila Wobble or ang fake Wobble, itong si Oito at si Kurapika. Bagkus, nire-recruit nila si Kurapika
para maging isang tunay na Nen teacher para sa Quarters or para sa Kakin Empire. Not yet confirmed, pero yun ang nabanggit dito sa chapter spoiler. Ngayon, mag-proceed na tayo guys sa mismong paghaharap sa gitna ni Benjamin at nitong si Serednik. Winasak agad nitong sila Benjamin ang loob ng room nitong sila Serednik. At dito niya nakita, nakatayo si Serednik. Hindi gumagalaw, nakapikit. Sobrang relax ng katawan. Nagulat pa nga dito si Benjamin. Bakit daw nasa Zetsu state pa itong si Serednik? As if napaka-vulnerable nito, na para bang binabasto sila nito. At kung papansinin niyo ang panel na ito guys, para bang nagsasalita pa nga si Serednik habang nasa Zetsu state. At para bang pinoprovoke niya talaga dito itong si Benjamin. Rason kung bakit hindi na nag-alilangan pa si Benjamin, pinagtatadad niya ito ng baril. Makikita natin sa panel, clearly tinamaan si Serednik. Kaya naman dito si Benjamin sa pinakahuling panel tuwang-tuwa, nakangiti, confident na napatay niya na ang 4th Prince. Pero kung natatandaan niyo pa guys, hindi pa ito dito nagtatapos dahil kasama ito sa mga plano ni Serednik. At alam nyo din na pwede niyang gamitin ang parallel universe para baguhin ang outcome na to. However, this is where the chapter spoiler ends. But don't worry guys, this coming Friday or Saturday, i-release din natin ang full chapter review para sa video na ito. With confirmed details and dialogue at hihimay-himayin pa natin doon ang bawat maliliit na detalye na makikita natin sa chapter. Para ma-notify kayo pagka-release ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, nakasubscribe at na-ring ng bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.